178.7 billion. Itong pinakamataas pong insertion, 105% pong itinaas. 2025, ang net po natin ay 208.9 billion, GAA 346 billion, may increase pong 137 billion or 69% increase. Ang tanong po, Secretary, while you are the one providing the ceilings for the NEP, for the flood control projects, how can insertions of this magnitude be allowed? Ba't ganun po kalaki ang mga insertions? Your Honor, Mr. Chair, NEP lang po ang ginagawa natin sa executive. Opo. And then all the rest po ng madadagdag or mababawas po sa ano na po yan, sa legislative na po. Opo. Yung lahat nung dagdag. Ang aming worry lamang po, Madam Secretary, dahil ang DBM ay napaka-importanting ahensya ng ating pamahalaan, ang totoo po niyan, kayo po ay kasama sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee. Ito pong committee ito ang nagseset ng economic and fiscal targets ng ating bansa. Tama po. Ibig sabihin, kayo po ang nagtitimon kung saan papunta ang ating bansa. Tama po, Halimbawa Your Honor. po, kung gusto ninyong the economy will grow by 7.5%, kailangan po ay yung mga figura, yung mga numbers na inyong nilagay doon, ay hindi naman po ma-alter arbitrarily. Kung magkakaganon po, magkakaroon tayo ng problema sa mga macroeconomic indicators na inyo pong inilatan. Binabantayan po ninyo yung mga deficit natin, balance of payment, inflation rate, poverty incidence rate, blah, blah, blah. Ayaw naman po namin isipin, Secretary, na kayo po isang clerk lang na tagagawa lang ng mga numbers pagkatapos lilikutin ng ganun-ganun pagkarami-rami. Hindi po ba kayo medyo parang nadidisturb naman? Bilang kayo po ay isa sa mga tumitimon sa ating direksyon bilang isang bansa. Basta-basta na lamang po ba tatagdagan ng ganun-ganun lang? Kasi po, ang pangalan ng inyong ahensya, sa aking pagkakaalam, DBM, Department of Budget and Management. Saan po pumapasok yung aspeto ng development? Management pala. Kasi Department of Budget, hindi lang kayo Department of Budget, Department of Budget and Management. Saan po papasok yung management aspect, Madam Secretary? First po, yung pag ginawa po natin yung numbers at saka yung mga budget ng different secretaries po, pag nagpo-propose sila ng kanilang National Expenditure Program, yun po yung una. Kasi katulad po na nasabi ko before, when they submit, medyo mas mataas doon sa ceiling. So kailangan po ma-manage natin doon sa part na yun kasi wala naman po tayong pagkukuhanan, Your Honor, nung sobra doon sa mga hinihiling ng ating mga national government agencies. Pangalawa po is yung doon po sa implementation stage na po. Kung pag meron na pong General Appropriations Act, doon na rin po natin tinitingnan yung management aspect po ng trabaho ng DBM po. Tinitingnan po natin kung nagagastos po nila ng tama at sa tamang oras at saka kung yun po, tinitingnan natin kung tamang oras po nila nagagastos yung kanilang mga budget, kung na-utilize po nila ito mabuti, Your Honor. Yun po. Yun nga po, eto sa punto po kasi ng management, ang tinatanong po namin, kung ganito po kalaki ang pag-a-alter at tatagdagan ng insertions, kayo po talaga ang nag-a-allocate ng resources. Ang resources po ng ating bansa hindi po limitless eh. Yes po. Kaya kailangan po natin talagang ilagay doon sa talagang dapat nakalagyan para magamit natin at yung directions po na minimithi ninyo bilang kayo po economic cluster, talagang matugunan natin. Kung ganito po karami, halimbawa po sa flood control po na ilagay yung mga insertions na ito, ang flood control projects naman po ay ito po ay consumption driven. Wala pong equivalent production ito eh. So paano po niyo mapapanatili yung economic forecast natin na kailangan ganito? Yun po yung gusto naming malaman eh. Po. Your Honor, sa
budget deliberation. So papadala na po ng House and Senate yung version po na pipirmahan po or i-veto ng ating Pangulo. Meron po tayong provision dun sa ating President's veto message, Your Honor. Usually nasa dulo po yan ng veto message. So ito po, babasahin ko to, 2025 to. Item number 6, increases in appropriations and new budgetary items, Your Honor. Kung papayag na po kayo, babasahin ko po. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in this budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program priorities of the government. Therefore, considering that such increases in appropriations and new budgetary items will have corresponding effects on the outputs and outcomes of the agencies concerned, the DBM shall inform the said agencies of the changes of their respective appropriations and require the submission of their revised performance targets. So ang nangyayari po is pag may nababago po sa budget from NEP po to GAA, hindi po siya kaagad-agad na i-release. Kasi po, tama po kayo, yung deficit, isa sa mga indicators po na tinitingnan niya ng DBCC. Dahil po sa tumaas, yung mga numbers, may mga possibilities po kasi na ito po cash programming na po nito, kasama po namin ang Department of Finance dito. Baka po magkulang ang cash or sumobra, so tataas po ang ating deficit, Your Honor. Noong 2023 po at saka 2024, meron pong additional flood control funds amounting to 25.2 billion and 85.8 billion respectively released from unprogrammed funds, making a total of kasama na po lahat yung mga insertions. Ang nagastos po natin sa flood control 2022 to 2025 is 1.09 trillion pesos allotted to flood control projects. 1.09 trillion pesos, kagaya po na sinasabi nyo, minamanage ninyo, tinatanong ninyo kung paano ginagasta. Pero sa kabila ng lahat po, na 1.09 trillion allotted to flood control projects, hindi naman po nawala yung baha. Hindi po ba? Paano nyo sasabihin sa kanila? Hindi ba nyo binabalikan? Ano nangyari ka mo? Check po namin sa kanila yung sa mga, hindi po, nagsasabit ba sila sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha, ay Nagsasubmit. talagang tamang-tama lang po na namomonitor ninyo yung paggasta. Pero kung 1 trilyon na po mahigit, ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha, talaga pong magtatanong na po kayo talaga. Yes po. Kasi po ang tinitingnan po namin dun sa management part, yung utilization po nila, kung yung obligation rate po at saka yung disbursement. So pag tinitingnan po natin yung kanilang mga obligation rate at saka disbursement, yung DPWH po among those departments na medyo mataas po ang kanilang obligation and disbursement. Oo nga po, ang nangyari, yung natang disbursements napunta po sa casino Po hindi po namin nakikita, Your Honor, or even kung meron po man ghost po, or hindi na po namin nakikita, kaya Po, tama po. kakasangkapanin namin po kayo. Opo. Madam Secretary, kaya kamakailan ay nag-launch po kayo ng tinatawag na Digital Information for Monitoring and Evaluation. Ito po yung DIME. Maganda po ito. Sabi po ninyo sa inyong website, it allows users to select a region to view a total number of projects and access detailed information on specific initiatives, providing a streamlined way to track government programs and monitor progress online. This seeks to promote greater transparency by offering real-time updates on project status and progress. Maganda po ito, Madam. yes po. Ang tanong lang po, bakit pa kayo gumawa nito samantalang alam ninyo siguro na ang DPWH ay meron pong kapareho
system na yon, last hearing ay kanila pong i-install dito sa amin sa Blue Ribbon Committee at sa aking opisina. Ngunit hindi po nila nagawa sapagkat ngayon ay nagpapaliwanag sila. Ngayon lang po nila na ipinapaliwanag na kailangan pa po namin pala yung direct server. At kung kinakailangan po ay kailangan po kaming mag-subscribe sa satellite. Hindi na po namin maintindihan kung tama ba po ang pangangatwiran na ito ng DPWH sapagkat base sa kanilang pahayag nung nakaraang hearing, itong PCMA application ay talagang sapat para makita lahat ang mga projects online. Geotag pa kompleto yung coordinates online. Kitang-kita. Bakit ngayon ay kailangan pa pala namin ng direct server at saka satellite? Hindi na po katanggap-tanggap. Nangako po kayo, Yusek Kati, na ito po'y readily may install ninyo. Pero ngayon, ang dami na naman pong katwiran. Pero nung tinanong po namin yung inyong tao na pumunta sa aming opisina, kung kayo po ay merong satellite, alam po ba nyo ay sagot ng inyong tao, wala daw po kayong subscription sa satellite sapagkat ito po'y masyadong magastos. Kung tama po yung pangangatwiran nila na ito'y masyadong magastos, paano kayo nakakakuha ng online, real-time na updates and upgrades ng inyong mga projects? So hindi rin po totoo pala yung PCMA ninyo at hindi rin po totoo yung MYPS ninyo. Sa kasamaang palad, ito pa naman ang ibinigay nyo sa opisina ng Pangulo na ito ngayon ang pinagbabasihan ng ating publiko doon sa sumbong sa Pangulo. Paano nyo ngayon masasabi na yung binigay ninyong data sa Pangulo ay real-time and geotag? Kayo pala'y wala rin. Mamaya ko na po i-detalye ito sapagkat nandito pa po tayo sa panig ng DBM Secretary. So ano pong masasabi ninyo, Secretary? Meron pong innovation yung sa project time po namin. No? Hindi po ito kailangan ng satellite kung gusto pong mag-access. At yung unang innovation po dito, sinama na po natin dito yung UP, University of the Philippines, yung Project NOAA, para makita na rin po yung mga areas na mataas ang baha, tapos may mga proyekto, kunyari umuulan po, tapos makikita mo to, magre-red yung mga areas na bumabaha. Tapos pwede po natin i-compare yung mga proyekto na kung bakit merong proyekto doon na hindi naman po nagre-red doon sa map. And then second po is that yung citizens participation po. So yung website po natin, pwede pong pumasok ang kahit sino kasi kung hindi po, tama din po naman kayo, kung hindi naman po din tama yung mga, possible po na hindi tama yung mga ibang nakalagay doon na mga pictures or photos na sinubmit sa atin, pwede pong mag-comment ang ating public at magsabi ng kanilang mga suggestion at mag-upload din po ng mga photos para makita po natin kung ano yung mga actual implementation ng mga infrastructure projects, Your Honor. Pero totoo po ba, Madam Secretary at Yusek Kati, na makukuha po ba natin yung record ng bawat project online? Online, ibig sabihin real time. Kasi po, ako, palagay ko, maski si Senator Rapi, makikita mo, maski po sa GPS, hindi nyo po makikita yung real time eh. Siguro may gap pa rin po siguro mga 1 buwan, 2 buwan siguro. Kaya po tinatanong namin, talaga po bang real time makikita? Kasi po yung inyong updates, nakita ko, tuwing end of the month lang po kayo gumagawa eh. Pero bakit po sinasabi nyo sa amin real time? Kung hindi naman po talaga real time, huwag nyong sasabihin. Kasi GPS hindi rin real time eh. Paano kaya natin, kung sakaling magtagumpay po kayo, Madam Secretary, sa inyo na lang po kami hihingi ng access sapagkat hindi kami makakuha sa DPWH. Kahit na sabihin nilang PCMA is real-time geotag, hindi rin namin makuha. Tsaka dependent ito doon sa mga encoders nila sa baba. Paano kung encoder hindi naman niya ilalagay yung tunay? Ibang litrato ang ilalagay niya doon. Pagkatapos sasabihin niya sa office, ayan po yung ngayon, yung update ng project sa
po namin napapatunayan. Kailan po magiging doable yung inyong system na ikinakabit dyan sa DBN? May mga initial na po kami, in-open na po namin yung site, but we're still continuing po. In fact, ang mga susunod na po natin makakasama, syempre po, hindi ko po alam kung gaano kalakas yung system ng DPWH. Sasama na rin po dito sa project na to ang DNR, ang Philippine Space Agency, even ang Department of Energy at saka DOST po. So lahat po kasi sila, meron din po silang mga existing systems or mechanism to check yung mga proyekto po. Lalo na po yung PSA at saka DNRs. Alam ko po, sila pong dalawa ang merong malaking investment to date po para actual yung nakikitang mga sa mga drones po at saka mga satellites. Sorry po, I'm not just familiar yung mga technical term, pero ganun po yung magiging magiging end product po nito, no? Pati po ang DNR, Philippine Space Agency, and Department of Science and Technology po, we will all coordinate po and collaborate to make sure po na yung lalabas doon sa project time, yun po yung actual and at least po real time na mga proyekto. And yun na din po, yung panawagan po namin sa mga kababayan po natin, sa public, na yung project time po ay bukas po sa citizens and public participation po. They can upload po, Madam Chair, Your Honor. Mr. Chair, pwede